Makalipas ang isang linggo at unti-unti na rin nga ako nasanay kung anong merong buhay dito sa South Korea. At isang linggo na rin hindi tumatawag ang Choigme. Hindi ko rin alam kung siya nakapagpagamot na o nakapagpaluop na sa mga albularyo. Marami pa talaga sa inyo nagtataka kung totoo ba daw talaga na nasa South Korea ba daw talaga ako. Ito na lang ang isang halimbawa. Isang araw may nakita ako sa likod ng bahay, isang Koreanong binatilyo na hubad baro. At hindi nga ako nagdalawang isip na siya aking lapitan. Kahit na hindi pa ako masyadong marunong ng Korean language, pinilit ko talaga na siya kausapin. Nagtanong ng mga bagay-bagay at para makipagkaibigan na rin. At aking ding tinanong kung anong kanyang mga dinidilig na pananim. At ang sabi, mga celery daw ang tinatanim niya rito. At bigla ko rin natanong sa kanya kung kaano-ano niya yung matandang Koreano na hubad baro. At tama nga nasa isip ko, magtatay nga ang dalawang Koreanong ito. Kaya pala pare silang hubad baro. Sila nga daw pala ang matalik na kaibigan ng Choigme. Simula nung dumating daw dito ang Choigme sa North Hanggyong, sila na nga daw ang kumupkop at nag-aruga sa Choigme. Kaya pala ganun ang Choigme. Para may tililing. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na mababait pala talaga ang mga Koreano. May konting hawig lang sila sa Pinoy, pero mga purong Koreano daw sila. Mahilig din pala silang magtanim ng mangga. Grabe ang mangga nila dito. Puro bonsai. Ngayon nga pala ang panahon ng tag-ani. At ito nga puro hinog na ang pakwan nila dito at pwede na ring anihin. Grabe na talaga dito sa South Korea guys. Pati pakwan nila dito may tinik. At hindi lang yan guys. Pati mga langgam dito may sarili-sarili na lang bahay. High-tech na pala talaga dito sa South Korea. Kaya naman pumitas rin ako ng isang pirasong pakwan para aking kainin. At napakatamis nga daw nito sabi sa akin ng Koreanong hubad baro. Kung mapapansin nyo guys may pagkakahawig sa atis dyan sa Pinas. Pero pakwan pala talaga ito dito sa South Korea. Grabe yung pakwan yan. At makalipas nga ang ilang oras, eto nga at umulan na naman ng niebe. Ganito daw talaga pagka winter season dito sa South Korea. Malimit umulan ng niebe. Pag ganitong panahon talaga masarap humigop ng mainit na sabaw ng ramen. Ganito daw talaga sa South Korea kung saan ka nagluto doon kakakain. Bago pa lang din pala ako natututong gumamit ng chopstick dito guys. Kaya naman lagi ako may baong tinidor sa aking bulsa. Baka kasi matapon ng noodles, sayang naman. Siya nga pala guys, sabi din ng Koreanong hubad baro kanina, halos lahat daw na nakatira dito sa North Hanggyong puro kamag-anak daw ni Doraemon. At akin din tinanong kung nasaan sila. Sabi daw, matagal na nga daw nilang nilisan ng lugar na ito. Simula nung atakihin sila ng mga Shichibukai kasama ang pangkat ni Luffy, ay lumipat na nga raw sila ng Japan at doon na nga raw sila nanirahan. Grabe pala talaga ang kwento ng bayang ito. Masyadong mahiwaga. At ilang minuto nga nakalipas, bigla ako nakarinig ng tawag mula sa Pinas. Alam kong tatawag ngayon ng Choigme kasi araw na nga ng tag-ani ngayon at kailangan na nga raw anihin ang kanyang mga tanim na broccoli. Pero mali pala ang aking akala. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay mga pananim ang kakamustahin ng Choigme. Akala ko isang magandang balita. Nakapanglulo mo ang aking mga narinig. At isang masamang balita ang bumugad sa akin. Sabi ng Choigme, lumabas na raw ang Uno 15 sa Huiting. Nalagpasan ka na naman. Ang sabi ko, ay kayo bay ka hindi nyo tinayan. Gayon pa man ang nangyari, ay aking pagpapatuloy ang mga sinabi sa akin ng Choigme. Ang kasama ko nga palang mamitas ng mga broccoli dito ay ang isang Japanese boxer title holder. Kamag-anakan nga pala daw nila sina Ippo Makunochi. Mas pinili na nga lang daw niyang mga ibang bansa at maging isang farmers kaysa magboxing. Dahil napakahirap nga raw ng buhay sa Japan. Sulit ang ani namin ngayon, walang kabulok-bulok, sabay tapon. At sanay na sanay nga raw ang Japanese na ito sa mga ganitong gawain. Lalo na kung gabi daw aanihin. Mas maganda daw pagka wala nakakakita. Tama na muna siguro aring aming mga nakuhang broccoli at baka kami usugan. Hanggang dito na lang muna siguro ang kaya kong ibahagi sa inyo. Basta lagi po kayong mag-iingat dyan sa Pinas. Usbaw!